sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama, kundi ang anak, at iyon marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo pagpapahingihin ko. Kasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po, Panginoong Isus, sa iyong mga salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa mga biyaya mo, sa mga bigay mo mga pagpapala at mga biyaya sa amin. Tulungan mo po kaming harapin ang mga pagsubok at suliranin namin sa buhay, Panginoon. Ituro mo po sa amin ang daan ng katwiran at patnubayan mo kami sa daan ng kaalaman. Pagpalain mo pa po kami at ginanamanahan namin sa buhay. Ilahan mo po kami sa lahat ng tukso dito sa sanglibutan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon Isus, kung hindi namin nasusunod ang iyong mga utos sa amin. Amang banal na nasa langit na may gawa ng langit po pa. Pinapuli ko po namin at pinasasalamatan. Sa'yo lamang po ang lahat ng kapulihan. Amen. Isang mapagpalang linggo sa ating mga kapatid na dumalo ngayon dito sa The Lord's Church. Ay ganoon din po sa mga nanonood ng ating Facebook Live. Mabuhay po kayo. Kayo ay nakadalo sa pamamagitan ng panonood ng aming live na pagsamba. Ngayong linggo po ito ay medyo ako hingin ng paumanhin dahil hindi ko may pagpatuloy ang aking isang serye na The Images of God. Dahil sabi ni Lord sa aking nagabi, huwag mo munang ipagpatuloy yung aking imahe. Iuon muna sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ano bang meron dito sa ating kapaligiran ngayon? Di ba problema? Nandyan yung volcanic smog, kung saan marami ang na-hospital, marami nagkaroon ng hika, nagkaroon ng skin rashes. Nandyan yung virus, Zika virus sa India. Andiyan yung mga lindol, mga krimen na nangyayari. So, ang nangyayari sa atin, karamihan sa ating mga kapatid, ay namumroblema. Tumataas mga bilihin. Ano pa? Ang daming krimen. So, tayo ay not troubled. We are troubled, we are become discouraged with what is happening to our lives. Di po ba? So, ngayon, sabi ni Lord sa akin, pag mo unang ikuha yung aking imahe, ipapagli mo siguro yan sa sunod na linggo, bigyan mo unang pansin yung kung paano sila kakapit sa akin itong mga kapatiran natin. Amen? So, ngayon po ay aking tatalakayin yung tungkol sa pangako ng ating Panginoon. So, don't be discouraged because God has a promise. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Meron siyang pangako sa atin. So kanina, binasa ni Brother Danny yung ating main verse, which is Matthew 11, verses 25-30. Ito yung ito yung famous na kanta na Moses group sa atin na mahinig sa video kay yung come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. Di ba ganun yan? And I will give you rest. Sabi ganun, bibigyan kita ng kapahingaan. Kung ikaw ay napapagal na pagod ka na sa buhay mo, bakit mo siya i-carry by your own selves? Pwede naman natin itong ibigay, humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo.
lumapit tayo sa Kanya. Ang ating mga problema, ang ating mga kapagalan sa buhay, ang ating mga karga, mga karga natin sa ating buhay, i-unload natin yan. Ihingi natin ang tulong sa ating Panginoon. Amen? So, ganun pong gagawin natin. No? So, kasi yung buhay natin, araw-araw punong-puno yan ng pagsubok. Andiyan yung problema mo sa financial. Pera, di ba? Sabi ng maraming tao, money makes the world go round, no? Pero sabi naman ni Benjamin Franklin, kung saan siya ang nag-invento ng pera, money is not a thing, it's just an idea. It just exists in the mind. So wala yan, no? Pati wala yung perang yan. At tanda natin, sabi nga, the love of money is the root of all evil. Hindi siya root of evil, kundi the love of money. Pag minahal mong pera, nagkakasala ka. Isa po ang baway downplay. Ano ang problema? Yung ating problema sa relasyon natin sa buhay, sa ating mahal na buhay. So, minsan may away tayo sa ating mga jowa, sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, mga kapatid. Kung yan ay isitabi muna natin at panaigin yung pagmamahalan sa isa't isa, for sure, walang away na mangyayari, walang problema mangyayari. Ganun po yun, ano? That's the essence of the Bible, the teachings of the Bible, to love one another. Ano bang ibang problema yan? Nandiyan yung problema sa kalusugan. Because sin entered our world, kaya meron tayong problema sa kalusugan. Meron tayong problema, kaya nagkakasakit, namamatay ang tao dahil sa ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay sakitin, malamang, baka meron kang karga dyan, na meron kang sakit, meron kang kasalanan na ginadala, i-unload mo yun. Ikumpisan mo sa ating Panginoon. Ihingi mo ng tawad, magbago ka. Ganun po yun. Yun ang way ng isang Christian. So, tayo ay, yun nga, ang daming problema. So, ang ginagawa natin, nagpupumilit tayo na ayusin yung problema natin. Nagpupumilit tayo na magaling tayo, matalino tayo, wais tayo. Pero ano nangyari? Have we solved everything? Hindi, di mo ba? Kasi, hindi tayo dumedepende sa ating Panginoon. Basahin natin yung nasusulat sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi doon, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag ang banalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ayun po. It's only God. It's only Jesus Christ who will show you the way. Kaya sabi nga ni Jesus, diba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya dapat po tayo ay laging manalig. Depende natin ating ginagawa. Araw-araw na po yan sa ating Panginoon. Hindi yung sa iyong sariling katalinuhan. Ang katalinuhan mo ay tumbok lamang sa mata ng Diyos. Pag di mo ito ginawa, ay hindi ka pagpapalain. Basahin natin yung nasa Hagay. Sa Hagay, chapter 1, verse 6 to 8. Sa wikang Ingles, sabi dito, you have planted so much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have you fill. You put on clothes, but you are not warm. You earn wages only to put them in purse with holes in it. Sabi niya. Tumatanggap ka ng sahod, pero yung pinagdalagyan mo na pitaka, putas pala. Kaya ano nangyayari? Walang kapaguran. Nagsisikap ka, pero walang nangyayari. Kumakain ka, hindi ka nabubusog. Umiinom ka, nauuho ka pa rin. May damit ka, pero giniginaw ka pa rin paggabi. Bakit? Kasi mayroong kulang. Sabi dito sa verse 7, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Excuse me po. So, ito, sabi dito, isipin natin kung ano ginagawa natin. Verse 8, sabi dito, go into the mountains and bring down
timber and build my house, so that I may take peace in it and be honored, says the Lord. Ito, hindi ito literal na pupunta ka ng bundok para kukuha ng kahoy, gawing bahay ng ating Panginoon. Ito, ang ibig sabihin ito, i-dedicate mo yung ginagawa mo sa Diyos para ikaw ay pagpalain. Para hindi ka na magugutom muli, hindi ka na mauuhaw muli, hindi ka nagiginoy muli, hindi ka nag-ipon ng pera, nilalagay sa wallet na butas. Magkakaroon ng katuturan ng pagpapagal. Amen? So, kailangan po nating laging idepende ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil kung hindi, ano pa rin mapapagod tayo? Inuulit ko, come to me, all of you who are tired, carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Di mo ba? Bibigyan ka ng kapahingahan pag tayo ay bumabi sa ating Panginoon. Unang puntos, you are not alone. Tama po, you are not alone. Hindi totoo yung masan ko ang daigdig. Maraming sabi, hindi, masan kong daigdig. Kasi, yung magulang ko wala na, walang trabaho. Mga kapatid ko, palamunin, mga anak ko, ganito. So, akala nila pasan nila ang daigdig. No. Hindi mo pasan ang daigdig. Dahil sinabi ni Yahweh kay Joshua. Sino si Joshua? Si Joshua, yun yung successor ni Moses. Nung mamatay si Moses, ang sumunod sa kanyang bilang kahalili, si Joshua, si Josue. Ang sabi ni Yahweh kay Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. And that applies to us. Saan man tayo mapunta, andyan si Yahweh. Andyan ang ating Panginoong Diyos. Umaalala sa atin. Kaya huwag isipin na kayo ay nag-iisa. God Almighty is always with you. Amen? So, huwag kayong maniwala na iniwan ka ng Diyos. Hindi ka niya iniwan. Baka ikaw nang iwan sa Kanya. Because God is faithful. Hindi niya tayo iiwan. It's only us who are without faith. Kaya kailangan natin laging kumapit sa Kanya. Ikalawang puntos, God will provide. Amen? Maniwala ba kayo? God will provide? Dapat lang. Kasi anak tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga ni Jesus Christ, tingnan mo mga ibon. Kanta kanina, di ba? Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, pinapakain ng Diyos ang mga ibon ay di sila magtrabaho. How much more sa mga anak ng Diyos, mga tao. Mas mahal tayo ng Diyos. Kaya kahit na ano mangyari, God will provide. Yeshua Rapha. Jerry pala. No? So, ganito yun. Sinabi sa Pilipos, sa yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, ang susulat sa chapter 4, verse 19, sabi dito, and my God will meet all your needs according to His riches in His glory and in the glory of His name, Jesus Christ. Isipin niyo, no? Ang lahat yan ay sa
sa kaluwalhatian ni Jesus Christ, kayo ay pagpapalain. Lahat ng pangailangan niyo, ibibigay niya. Basta importante dyan, manalig tayo sa Kanya palagi. We must always trust in the Lord na bibigyan tayo. Bakit? Di ba nasulat sa awit 23? Ito yung mga awit ni Haring David para sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa awit 23, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Tignan nyo, hindi siya magkukulang. Hindi tayo magkukulang because the original design of God to mankind is to live in abundance. Ang problema, dahil sa ating kasalanan, kaya tayo naghihirap. Dahil sa ating disobedience, sa mautos ng ating Panginoon, tayo ay naghihirap. Kaya sana po, we must be obedient to the will of our Lord. So, pag sinabing God will provide, hindi ibig sabihin na pag humingi ka, ay bibigyan ka. Nasusulat, di ba, sa Mateo 7:7, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pero doesn't mean to say na humingi ka sa ating Panginoon, bibigyan ka agad. Pag binigyan ka, ibig sabihin deserve mo yun. Pag hindi ka binigyan, hindi ibig sabihin na madamot ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin nun, pwedeng hindi pa oras na iyon ibigay sa'yo, o pag binigay sa'yo ay mapapahapag ka. Dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay ikaw ay mapabuti, hindi mapariwara. Amen? Basahin natin yung Jeremiah 29 verse 11. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, when we ask something to God at hindi binibigay, huwag kang magtampo. Because may plano sa iyo ang Panginoon na mas maganda dyan sa plano mo. So, we must always trust in the name of the Lord. Amen? Ang gawin lang natin ay we pray without ceasing. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay lagi tayo nagdarasal sa Kanya. Lagi tayo nakipag-usap sa Kanya. Gusto ba yun? Diba sabi ni Jesus Christ, nung turuan ng mga apostol na magdasal, how do we pray, Rabbi? Sabi niya, yung the Lord's Prayer. Di ba nakalagay doon? Bigyan mo kami ng pang-araw-araw naming makakain. Hindi sinabing, bigyan mo kami ng pang-isang linggong pagkain. Hindi sinabing, bigyan mo kami ng pang-isang buwan na pagkain. Hindi pwede sinabing, bigyan mo kami ng pang-isang taon na pagkain. Hindi. Bakit? Pwede naman gawin yun dahil powerful ang Panginoon. Pero hindi po sinabi ni Jesus Christ na pang-isang buwan, pang-isang taon. Sinabi pang araw-araw dahil gusto ng Diyos we communicate with Him daily. Kaya pang araw-araw na pagkain ang hinihingi natin. Amen? Kasi pag ginawa mo rin yun, we are as if God is promoting yung pagiging swapang. Pwede naman araw-araw, di ba? Kaya nakita nyo, yung manna from heaven. Nung sina Moses ay nasa desyerto, anong ginawa ni Jesus Christ? Nagutom mga Israelita? Nagpadala ng mana, di ba? Anong bili niya? Huwag kayong kukuha ng sobra. Anong nangyari pag may sobra? Nasisira, di ba? Napapanis. So yun ang gusto ng Panginoon, no? Araw-araw lamang. Amen? Okay. Point number 3. God is faithful. Marami sa ating nga nawala ng pag-asa sa buhay. Kaya yung iba ay sa patalim kumakapit, yung iba sa Mumbai kumakapit, di po ba? So, inisip nila
Pinabayaan sila ng Diyos. Which is mali. Kasi, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sila ang nagpabaya sa kanilang pananampalataya. Sila ang lumayo sa ating Panginoon. So kaya sila napapariwara, sila ay naghihirap, sila ay nagdurusa. Dahil sila ay nagkakasala sa ating Panginoon. So sana, huwag natin gawin yun. Huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. We must stay faithful gaya ng kung gaano siya ka-faithful sa atin. Dahil pag sinabi ng Diyos na tatawarin kita, tatawarin ka niya. Our God is faithful. He is faithful and waiting for us to repent for our sins, to ask forgiveness from Him. Kaya sana lahat tayo ay humingi ng tawad, magbago, at huwag nang muling magkasala. We try not to sin anymore. Amen? At yan ay nasulat sa pantala, nasulat yan sa ikalawang Timoteo. Sabi doon, if we are faithless, He remains faithful. Eh sana po, baguhin natin na maging faithful tayo sa ating Panginoon. Amen? Ikalima, God loves you. Di mo ba? God sent His only begotten Son, Jesus Christ, to save the world from our sins. Whoever believes in Him shall never perish but shall have an eternal life. John 3:16. So meron tayong Panginoong Diyos na nagpadala kanyang bugtong na anak para tayo ay isave. He loves us so much, more than anything. Isipin mo lang, nagrebelde ang 1/3 ng anghel sa langit. Anong ginawa ng Diyos? Pinabayaan niyang kaladkarin ni Satanas sa baba, sa lupa, yung 1/3 na anghel na yun. Nagkasala si Eva at Adan. Anong ginawa niya? Sa isang pitik lang pwedeng lipulin niya yung unang tao na nilikha niya. Pero hindi. Instead, anong ginawa niya? Hinayaan niya magparami at pinadala niya si Jesus Christ para isave tayo sa ating kasalanan. Dahil nga tayo ay anak ng Diyos. Mahal na mahal tayo. More than anything else, mahal tayo ng ating Panginoon. So, in return, we must also return back yung pagmamahal na binigay ng Panginoon sa atin. Kanino? Sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil yun naman ang binigay ni Jesus Christ, di ba? Love one another as I have loved you, sabi niya. As God loves you. Ano ibig sabihin nun, no? Love one another as God loves you because I love you, sabi ni Jesus Christ. Because Jesus Christ is God. Di ba? So, yun po, no? Ganun na kasimple. Ika-anim, God has a plan for you. So, basahin natin muna yung nasa Jeremiah. Jeremiah 29 verse 11. Sabi dito, sapagkat badig kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga plano hindi ko ikasasama, hindi kakasama, kundi ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa iyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So, bakit natin kailangan maging discouraged kung tayo nagkaroon ng kabiguan? Bakit tayo maging discouraged kung tayo walang pera? Bakit tayo ma-discourage kung nalugi yung negosyo natin? Bakit tayo na-discourage kung nagkaroon ng sigidyo at mga kamahal sa buhay? Sana po kung tayo ma-discourage because in everything that is happening to us, may plano ating Panginoon. And that is not to harm you, not to give you problems, kundi bigyan ka ng buhay ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Kung ikaw ay nabibigatan, lay down your heavy load and go to Jesus. Amen? Panalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, kami po ay
punong-puno ng kapagalan sa aming katawan. Kami po ay punong-puno ng problema. Kami po ay punong-puno ng sakit. Subalit sa iyong pagmamahal, kami po ay yung pinahinga. Patuloy mo kami ingatan mo, Lord, sa aming araw-araw na gawain. Patuloy mo kami gawing madasalin. Patnubayan mo kami sa pamamagitan ng Holy Spirit. At sana, Lord, bawasan mo yung burden na aming dinadala habang kami ay nagsasuffer. Kaya aming sabot hiling sa inang isang anak ng mga lubos sa Jesu Cristo. Amen.